Noticiero ng Bayan, Katunying, at Jerry. Dos. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Ha? Alas 6 na umaga. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Wednesday, Swell Day, October 15, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Mga magsasaka sa Cagayan na naapektuhan ng pagbagsak ng presyo ng palay, tatanggap ng tig-10,000 na ayuda mula sa pamahalaan. Tayo, 2x2 lang. Sila, 10,000. 10,000. Palakasan system sa farm-to-market roads. Pinatitigil na ng Pangulong Bongbong Marcos. Dating House Speaker Martin Romualdez itinangging tumanggap ng kickback. Babalik sa ICI sa susunod na linggo. Malacanang may pakiusap sa publiko na naiinip na sa resulta ng investigasyon sa flood control project. Ano raw? Makalma lang. Aba. Si Deo to. Deo yan. Kalma lang. Kalma lang. Tatlong magkakapatid patay sa sunog sa Quezon City. Samantala, PNP may natukoy ng 2 person of interest sa pamamaslang sa NIA whistleblower. 100,000 peso reward inilaan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita. ACS Good News. Good news. Mamamahagi ang pamahalaan ng tig-10,000 na ayuda sa bawat magsasakang lubang na apektuhan ng bagsak na presyo ng palay. Ito ang masayang inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa pakikipag-usap sa mga magsasaka dyan sa Claveria, Cagayan. Matapos pasinayaan ang Union Water Impounding Dam. Sa pakikipagdialogo ng Pangulo sa mga local farmers, nabatid na nasa 13 o nasa 13 pesos lamang ang presyo ng kada kilo ng palay sa naturang lugar. Samantala, ibinida rin ng Pangulo na tinanggal na ng Department of Agriculture ang mahabang proseso para sa pamamahagi ng farm inputs gaya ng binhi at padaba para maiwasan ang pagka-delay ng mga ito. Pupuntahan din natin ang mga mayor natin, yung mga nalugi dahil sa pagbabagsak ng bilihan ng palay. Si Pangulong Bongbong Marcos. Tutuldo ka na ng Pangulong Bongbong Marcos ang palakasan system sa mga farm-to-market road project. Ang pahayag ay ginawa ng Pangulo sa inaugurasyon ng Union Water Impounding Dam, Claveria, Cagayan sa harap ng ginagawang investigasyon sa mga umanay ghost project na FMR sa bansa. Ang ganda nitong, ito yung pinagmamalaki kahapon ni Kone, no? Ni Administrator Gillian. Pakita nga uli mga taga DZRH Television. Ito po yun, yo. Ayan, oh. Tinan nyo, oh.
Sa Claveria, Cagayan, saan banda yan, kumpatsero? Sa Hindi ko pa malapit sa narating Apari? Oo nga. hindi Baka ko pa malapit narating. na sa Apari. Tsaka ang ganda nung ano, nung Tingnan niyo po, talagang ito yung pwedeng sinasabing maging resort no? Ito yung sinasabi nilang 3-in-1. Actually, pwedeng 4-in-1. Oo. Ano, yung unang-una nga, ito yung flood control. Flood control. Tapos ito ay irrigation Pwedeng, para sa ating mga kababayan. Pwede sigurong lagyan ng ano diyan, yung hydro Ayan, yung power plant. Power plant. At yung pangapa, tourism. Tourism, oh. Tourism, tingnan Lango niyo, yan. ang ganda. Lango yan, no? Oh. Naalala mo pagka pumunta ka ng Pagudpud, Kumbatsero, at papatawid ka na ng Cagayan na ganun, may mahabang tulay na maganda. Hindi ko lang malaman kung ano pangalan ng tulay na yon. Ang ganda-ganda ng view. Ng view. Para kang Dahil nasa pagitan ng dalawang bundok, di ba? pagitan ng dalawang bundok. Ito po, tingnan nyo ang ganda ng itsura. Makakakita ka ng ganyang mga lugar. Halimbawa, napunta ka na ba, Kumbatsero, doon sa Hoover Dam sa Amerika. Sa Amerika, pagka nasa Nevada ganda nun. ka. Ayun, tourist attraction yun. Talaga katakot-takot ang kinikita ng Amerika doon. Dinadayo. Tingnan niyo po ito, kapag ka maganda ang pagkakagawa ng proyekto, masisiyahan ka. Masisiyahan ka. Talaga. Masisiyahan ka. Masisiyahan ka na sa mata mo. Kahit na hindi ka taga ron, kahit na hindi ka direktang makikinabang diyan sa proyekto, masisiyahan ka diba? Yan ang convergence. Kaya importante po natututukan yung mga ganitong proyekto. Kaya maganda yan na Secretary Vince Dizon, Mr. President. Wag namang puro Bad news. Bad news. Nang makakita naman ng kahit papaano yung pag-asa ang ating mga Dapat kababayan. meron tayong good news. Yes. Good news! Ayun! Sinabi po ng Pangulo sa kanyang talumpati na lahat ng gagawing farm-to-market roads ay uobligahin na magkaroon ng National Master Plan sa halip na political connection. Git ng Pangulo, hindi papayagan ang dating kalakalan na palakasan, kaibigan at kapartido lamang ang bibigyan ng mga proyekto kahit walang malinaw na plano. Tiniyak ng Pangulong Marcos na hindi lamang farm to markets ang tututukan ng gobyerno ngayon, kundi pati na rin ang farm to market bridges. Ayun, pati ang mga tulay, ha? Ayos! Mr. President, Pupuntahan din natin ang mga mayor natin, ang mga governor natin para itanong kung yung plano namin ay maganda, kung tama ang dinadaanan ng farm to market road, kung ano yung suggestion nila. At yun ang isinusunod natin na plano. Hindi lang yung kagaya ng dati na palakasan lang, nakikiusap lang, lagyan ko yung farm to market road dito. Pag medyo kaibigan, pag medyo kapartido, sige, approve. Walang plano. Kung minsan kung saan napupuntang farm to market road na hindi naman nakakatulong sa ating mga magsasaka. ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. ACS Balik. Alas 6:14 ang ating oras. Maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata ng amog, gising na. Wala akong itinatago at walang dapat na itago. Ito naman ang sinabi ni dating House Speaker Martin Romualdez matapos humarap sa Independent Commission for Infrastructure kaugnay sa isinasagawang investigasyon sa flood control projects at insertion sa national budget. Ayon kay Romualdez, ang kanyang pagtugon sa imbitasyon ng ICI ay patunay na handa siyang makipagtulungan upang lumitaw ang katotohanan hinggil sa mga alegasyon ng korupsyon at kickback. Nagpapasalamat ako sa ICI sa imbitasyon. Ngayong araw na to, I am ready to give my personal knowledge on the budget process. Okay. While not a member of the bicameral conference committee, I will share any and all information to help determine the truth and to give all the facts and information. I will be here to help in any way to speed up the resolution of the fact-finding and investigation for the ICI. Dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala, humarap din sa ICI si Budget Secretary Amina Pangandaman na nagpaliwanag sa proseso ng National Expenditure Program hanggang sa maging General Appropriations Act at kung paano inilalabas ang pondo. No show naman sa pagdinig ng ICI si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co.
Alas 6:16 na umaga, na imbag gabigat kada kayo amin na po, agreeing kayo, gising na. Iginiit ni Budget Secretary Amina Pangandaman na hindi sangkot ang DBM sa nangyaring insertion sa pambansang budget. Sa pagharap ni Pangandaman sa Independent Commission for Infrastructure kahapon, nilinaw nito na hindi otorisado ang DBM na magsingit sa national budget. Paliwanag ni Pangandaman, ang mga insertion na bahagi ng Congress introduced changes and adjustments ay nangyayari hindi sa proseso ng paghahanda ng NEP o National Expenditure Program, kundi sa Bicameral Conference Committee deliberation sa pagitan ng Kamara at Senado. Iginiit ng kalihim na ang power of the purse ay nananatiling hawak ng Kongreso at limitado lamang ang papel ng DBM sa pagpapaliwanag, paglilinaw at pagdepensa sa mga panukalang alokasyon. Alas 6:17 ang ating oras. Susunod! Dito mo! Ang Malacanang daw po ay may pakiusap sa publiko. Mga mamamayang inip na Yan. dito sa issue ng flood control projects. At ang Bureau of Customs humihirit daw ho ng dialogo sa mga kano. Aba, sa mga kanulang. Kasama na rin daw ang mga kana. Ayan. Mukhang gusto tayong pasiklaban ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Siguro I mean yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng CS Balita 6:18. You need a Sprite washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na damit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is pride. All you need is pride. ACS. kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. Nag-message sa atin dito sa YouTube. YouTube. Si Lance Big Daddy Cool Pavon. Patapat Bridge po yata. Baka ito yung binabanggit ko, kumbachero. Yung sa paglampas mo ng Pagudpud. Gusto ko ng konting ganun. Papunta na nga yata ang Claveria, Cagayan yun eh. Papuntang Claveria, Cagayan. Ito ang pangalan daw ng bridge, Patapat Bridge. Patapat. Patapat. Ay, napakaganda ng kumbachero. Para kang nagpunta sa ibang bansa. Yun naman ang marka ng construction ng mga infra nung panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sabi nila napakatitibay at magaganda. Matitibay, magaganda. Hindi lang tulad ng tulay, hindi lang ginawa para matawiran, kundi maging tourist attraction din. Tourist attraction. Ayun ang maganda. Hindi ba yung San Juanico Bridge? Di ba? Yan. Nagulat ka na lang, bigla na lang nagka-problema. Maintenance yun. Sa ganda nga, napatalon dun si Dante Barona. Si Dante Barona. Gusto na kaya si Dante Barona. Natatandaan niyo pa ba yun? Si Vivian Benes kasi natandaan ko. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:22 ang ating oras. Tuloy ang ACS Balita. May pakiusap ang Malacanang sa publiko. Manatiling kalmado at huwag mainip sa resulta ng isinasagawang investigasyon sa mga anomalyang nabunyag sa flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi maaaring apurahin ang investigasyon dahil kailangan ng matibay na ebidensya para masigurong tatayo sa korte ang mga ihahaing kaso. Sabi ni Castro, dapat kalma lang. Deo, dapat ay makalma lang. Dahil hindi ito nadadaan sa biglaan. At tiyak naman na may mananagot sa mga sangkot sa katiwalian. Paalala ng palasyo sa publiko, hayaan ang Independent Commission for Infrastructure na kompletohin ang mga dokumento para sa magandang kalalabasan ng kaso. Ano po ba ang mas hindi nyo tatanggapin?
nakapagsampa ng maraming kaso pero na-dismiss po lahat dahil hindi hinog at kulang ang ebidensya. Hayaan po natin ang ICI na bumuo ng kanilang investigasyon at kumpletuhin ang dokumento. Yun, si Palace Press Officer Claire Castro. At hindi totoong papalitan na si Yusek Claire. Si Ante. At ang ipapalit daw si Yusek Mon Ilagan. Natuloy na ba yung oath-taking ni Yusek Mon? Ngayon yatang Thursday. Bukas. Na-delay nung isang araw dapat Nagpakain na nga Nagpakain na nga Hindi pa natuloy. Yusek Mon Ilagan. Ikaw daw ang binabanggit na papalit kay Yusek Claire. Pero yun daw ay fake news. Fake news. Samantala, ay ating maybe at Kuyang Bryant Datuin. Maganda morning, 6:25 ng umaga. Nangailangan ng karagdagan tauhan ng Independent Commission for Infrastructure sa harap ng puspusang pag-iimbestiga sa flood control scandal. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, mas mapapabilis ang proseso kung madaragdagan pa ng 170 hanggang 180 staff ang komisyon para sa pangangalap ng mga ebidensya. Pag-amin ni Hosaka, sa dami ng mga proyektong dapat imbestigahan ay kulang na kulang. Ayun, ang talaga. nasa 30 lang nilang volunteer sa kasalukuyan. Volunteer pa. Pambihirang patis naman Samantala, bagamat hindi naka-livestream ang ICI hearings para umano maiwasan ang pagkakaroon ng trial by publicity, tiniyak ni Hosaka na malinis at patas ang investigasyon ng komisyon. Nagpo-provide po kami kaagad ng kopya, full records po ng aming final doon sa ombudsman to the public, to our friends sa media po. Mababasa po nila lahat yan kung ano naging basehan ng aming referral to the ombudsman. In that case po, napapakita namin sa taong bayan ano ba yung mga basis ng ICI in filing this recommendation sa ombudsman. Ang tinig ni ICI Executive Director Brian Hosaka. Patay ang 3 magkakapatid na minor de edad makaraang matrap sa nasunog nilang bahay sa Barangay Santo Domingo, Quezon City. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection, mismong sa bahay ng mga biktima nagsimula ang sunog na umabot sa 2nd alarma. Nakulong sa 2nd palapag ng bahay. Sus Mariosep, ang magkakapatid na ang edad ay 5 taon, 7 taon at 10. Dahilan para ma-suffocate at masawi ang mga ito habang ligtas namang nakalabas ang iba pa nilang mga kapamilya. Napagalamang isa sa mga biktima ang naglaro ng lighter na naging sanhi ng sunog. Talaga. Nakalungkot naman yan, Alas 6:27 na ng umaga, may natukoy na ang PNP na 2 persons of interest sa kaso ng pamamaslang sa dating legal researcher ng National Irrigation Administration o NIA Region 10 at whistleblower sa mga maanumalyang proyekto ng ahensya sa Cagayan de Oro noong October 10. Ayon kay Police Brigadier General Christopher Abrahano, ang direktor ng PNP Region 10, natukoy ang 2 persons of interest sa pagpapatuloy ng investigasyon sa kaso ng pagpatay sa biktimang si Attorney Niru Kyle Antatico. Samantala, nagalok na rin si NIA Administrator Eddie Guillen ng 100,000 pesos na reward money sa sino mga makapagbibigay na impormasyon para sa ikadarakip ng sospek. Sinabi ni Guillen na hiningi na rin nila ang tulong ng NBI para mas mabilis na maresolba ang ambush slay sa dating NIA employee. Ang napagkaisahan po ng mga sa atin sa NIA is 100,000 po na ipon-ipon ng ating mga empleyado. Meron po kasi, maganda po kasi ang association ng employees po ng NIA. Kaya nagtulong-tulong po yung mga empleyado po para matulungan ng pamilya at of course makapagbigay tayo ng reward para sa maagang pagkaresolba po ng kaso ni Kyle. Ang tinig ni NIA Administrator Eddie Guillen. Humihirit ng dialogue ang Bureau of Customs sa mga kinatawan ng Amerika matapos lumabas sa ulat ng US State Department ang umano'y panunuhol at katiwalian sa customs. Sa nasabing report, binanggit na ilang negosyanteng kano. Sila lang? Kano lang daw ang nakaranas ng pangingikil o paniningil ng unofficial fees at inconsistent customs charges. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno.
Bago pa lamang ang kasalukuyang pamunuan ng ahensya at bago pa man lumabas ang report, nagsimula na ang BOC sa pagpapatupad ng reforma. Paliwanag ni Nepomuceno, sa loob ng 3 buwan niya sa pwesto, maigting ang kanyang itinataguyod na pananagutang professionalismo at transparency. Bunsod dito, nakipag-ugnayan na sila sa US Embassy at American Chamber of Commerce of the Philippines upang talakayin ang nilalaman ng 2025 State Department Investment Climate Statements Report na nagsabing isa umano sa mga hadlang sa negosyo sa Pilipinas ang panunuhol at korupsyon sa customs. Tiniyak din ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Natatalakayin sa dialogo ang mga kasalukuyang anti-corruption program at mga hakbang para sa mas matibay na ugnayan ng dalawang bansa. Siguro po ay itinatanong nyo bakit kami ni Kumbachero ay nagsasabay pa na bigkasin ang pangalan ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Wala lang po. Nakatuwaan lang po namin. Nasimulan kasi ni dating Customs Commissioner Benvenuto Rubio. Ba't ba pagka-customs nagugulat tuloy yung mga taga-customs ang bira. Nung araw yung mga taga-customs Kumbachero, pag binati mo ng happy birthday, kinakabahan. Kinakabahan kasi parang may nagsuplong sa kanila. Guilty ka agad. Birthday naman talaga. Oras po natin, laktiam po 6:30 na ng umaga, naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberne. Ito po si Jerry Baha. At sa mga taga Barangay 767 Dagonoy, Paco, Maynila, lakasan na ninyo ang inyong mga radyo, telebisyon at cellphone dahil may pagalagalang Santa Claus dyan. May pagalagalang mamimigay ng sandamakmak na pera. Ayan. At syempre ng mini component. Kinakabahan tuloy si Sherwin. Mini component. Ayan Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Eksakto en punto, 6:35. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Inalis na po ng Office of the Ombudsman ang restrictions o paghihigpit sa public access sa SALN. O ito po ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga taga-gobyerno na binabawi ang mahigpit na patakaran na ipinatupad ng nagretirong ombudsman na si Samuel Martires. Sa kanyang ikatlong araw bilang ombudsman, naglabas si dating Justice Secretary Boying Remulla ng memorandum para sa guidelines sa pagtatanggal ng restriction sa SALN ng matataas na opisyal ng pamahalaan. Ito Mm-hmm. ay nangangahulugan na maaari nang masilip ng mga anti-corruption watchdog, mamamahayag at sino mang taxpayer ang SALN ng mga nakaraan at kasalukuyang opisyal ng pamahalaan. Kasama presidente dyan. Kasama presidente, vice-presidente at iba pa. Giniit ni Remulla na walang batayan na itago ang impormasyon ng public official sa kanilang SALN. Ngunit tiniyak nito na mananatiling protektado ang karapatan sa privacy ng declarant o itong opisyal at ang kanyang pamilya.
isyu ng bayan. Katotohanan. Dos por dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos. Hahataw ng todo. Urado ka. Dos por dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pali. Maniwala ka. Dos por dos. Hataw ng gusto, tol. Umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Hi. Magandang morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kamusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Swell day ha, swell day. Oo nga, baka nagkakalimutan tayo ha. Swell day ngayon. Hinay-hinay sa paggastos ha, wag ubos-ubos biyaya. Yan. Kailangan naka-budget ang inyong gagastusin hanggang sa dapat aabot sa susunod na sweldo. Totoo. At ganun dapat. Kung pwede nga, meron tayong savings. Yung lagi, yung tinuturo sa atin ng mga magagaling sa budgeting. tinatawag na financial literacy. Ayan kailangan iatado nyo na yan ngayon pa lang. Halimbawa ay ewan ko kung batsero kung ano ba talaga tama. Dapat to ay sa sweldo mo kung magaling ka talaga mag-budget, at least ay 30% ng iyong sweldo nakatabi na. Parang savings mo. Tapos yung 70% doon mo pagkakasahin ang buhay mo sa susunod na hanggang sa susunod na sweldo. Pwedeng ganun. Kasi marami kang pwedeng paggastusan ng savings Talaga. Andyan yung halimbawa, nagpaplano kang bumiyahe. Ayan, Lalo ngayon, magbabakasyon ka. Ang dali ng bumiyahe kung batsero, pagka magaling ka lang magplano ng pagbibiyahe mo, makakamura ka talaga Talaga, totoo. Kung yung malayo pa, nakaplano ka na, makakabili ka na. Halimbawa, kung sasakay ka ng aeroplano, mas mura yun pag mas malayo pa. Halimbawa, biyahe mo kung batsero ay sa March or April pa sa bakasyon ng mga bata, ibig sabihin, next year na yan. Makakamura ka. Makapag-book ka in advance ng hindi lang ng eroplano, pati yung tutuluyan mo. Mas mura yan. Ang tinutuluyan nga ngayon, ang laki na ng inilugi yata ng mga hotel, yung Airbnb. Yung Airbnb. Saka yung mga parang yan. Transient houses na lang kumbatsero. Malaki ang sa mga hotel, hindi na nag-hotel, kundi sa ganyan na Airbnb. Sobrang tipid naman talaga nung swerte naman ng Airbnb. Lalo na kung marami kayo. Di ba? Halimbawa, anim kayo. O sabi 10 para madaling kwentahin. Sa isang pamilya. Sa isang pamilya, sa totoong buhay, pagka nag-hotel ka, dalawa lang per kwarto Ang gagawin mo pa ron, ipupuslit mo pa yung iba. Alam na. Pag muna kayo magpapakita. Doon muna kayo. Sa CR muna kayo. CR muna kayo. Pag-aakit na ng elevator, huwag isabay-sabay ha. alam mo mga style. Pagkatapos yung dalawang kwarto, magiging apatan yun. Magiging apatan. Tapos yun namang isahang kwarto, magiging 2 o 3. Parang ganun po. Anyway, kung 10 kayo, kung susundin niyo yung patakaran ng hotel, imagine, isang overnight stay sa hotel, siguro makakatsamba ka ng pinakamura, mga 5,000. Tsamban-tsamba yun. Tsamban-tsamba yun kung depende sa lugar din. Halimbawa, nagpunta ka ng Japan. Nako. Ay malabong maka 5,000 malabo yun. Sabihin na kasi tsamba mga 7,000 to 8,000 na overnight stay, dalawa lang kayo, time is 5 yun. Hindi mo may pupuslit yung 5 mo pang kasama ron. Dahil ang liit ng kwarto na yun. Ang liit ng kwarto dyan sa dalawa nga lang, sikip na kayo dun. So halimbawa kung batsero, 7,000 times 5. 35,000 a day yun. Talaga. Samantalang dyan naalala ko tuloy, nung minsan kami nila nanay at marami ko pang kasama, 10 nga kami. Nakakuha kami ng Airbnb sa baba mismo ng
pagbaba mo mismo, Dotonbori na. Dotonbori ba yun? Dotonbori sa Osaka. Sa Osaka. Ay, isang gabi, hindi pala, 5 gabi kasi mahaba-haba. Ang binayaran ko lang wala pang 50 mil tinan mo na. Isipin mong 10 laking kami, kamurahan. walang 50 mil ayun mismo sa sentro ng Osaka, yung pasyalan. Na dapat babayad ka ng 35,000 a day. Times for 5 days. 5 days, di magkano yun? 175,000 yun, kumbachero. Yun, ganon dapat. Nagpaplano. At siyempre, ang ipanggagastos mo dyan galing sa savings mo. At syempre, ang savings, hindi lang sa ganyang pagbabakasyon. Totoo naman, kailangan din pinapamper natin paminsan-minsan ng ating sarili. Lalo pat talaga tayo naman nagsisikhay, nagpapagod, naghahanap buhay. Pero syempre, dumarating din ang pagkakataon, nagkakasakit. Yan din. Doon mo pa rin kukunin niya sa savings. Yun ang mabigat. Yung, sino ba naman ang aasahang magkakasakit ka? Pero dapat pinaghahandaan po natin yan. Yun, dapat. Sabi ni Teresita Atienza, extra bed, mahal. O tama. Talaga yun. Ang mahal po ng extra bed. Pag nag-request ka ng extra bed, ang mahal nun. Kaya kung paplanuhin mo na ang gastusin mo at paaabutin mo hanggang sa susunod na sweldo na meron kang savings, ang galing mo na. Magaling ka na niyan. Yun ang dapat na ginagawa. Dito lang sa ating bansa, kumbachero, napakaraming magagandang puntahan. Halimbawa, nabanggit natin kanina Pagudpud. Sa Pagudpud, kumbachero, may hotel dyan, may resort dyan yung... At hindi na masyadong nakakapagod pumunta ng Pagudpud. Dati, pagod na Pagudpud. Talaga, dahil dito sa highway na ginawa na yan, yung Esitex, Tiplex na yan, sobrang nabawasan ng malaki ang travel time. Ang nasikat dyan sa Pagudpud, yung Saud. Napakaganda po dyan sa lugar na yan. Tsaka yung Blue Lagoon. Blue Lagoon. Diba? Marami dyan, kumbachero. May mga bahay dyan. Tutuloy ka lang. Kung sa 2 araw ka makikituluyan. Ang mumura nun, kumbachero. Wala kasing mga hotel doon. Wala hotel. Makikituloy ka sa bahay ng may bahay doon. At meron ka pang tagapagluto na local doon. Diba? May interaction ka sa mga locals. Nakita mo ba yung pinadala ko sa group natin, yung Patapat Bridge mula sa Pagudpud na ganun, papunta ng Claveria? Yuel, nakita mo? Pwede mapakita natin. Hinalungkat lang naman natin sa Facebook yun kung sino man ang may-ari. Ang napakaganda kong batyero, yung tulay pa lang. Doon pa lang Tulay pa lang, ma-appreciate mo na kung maganda pagkagawa. Sulit na kaagad yung biyahe, doon pa lang. Picture taking pa lang sa view na yun. Yan, dapat ay itinataguyod natin ng local tourism. Wala, talagang napag-iwanan na tayo ng Vietnam. Tinan mo na kung batyero, pupunta ka yung ganda-ganda nung... Ang ganda-ganda. Ba't ka pupunta ng San Francisco Bridge, yung Golden Bridge nila? Golden Bridge. Golden Bridge. Tinan nyo, ang ganda-ganda po ng mga lugar ng Pilipinas. Pwede kayang pumarado sa gilid ng tulay na yan at lumusong doon sa pampang ng dagat, parang nangihikayat ng magtampisaw yung dagat sa linaw sa linis Patapat Bridge pala, kumbachero. Ito, binabasa ko yung history niya. Ang tagal na pala niyan, 1960s pala yan, late 1960s. Ang haba ang haba. Pero nagka-problema pala yan noong 1990s, kaya na-repair na yan noong 1990s, 30 years after nung original construction. Ayan, Big Lima. Kaysa sa panayang punta mo ng Maryland. Ng Maryland. At dyan sa Malibu, California. Dito ka magpunta. Sa Pagudpud. Napunta ka na ba ng Camiguin, kumbachero? Camiguin. Camiguin. Sa Mindanao. Sa lugar ng mga Lanzones. Panahon ng Lanzones kayo. Governor JJ Romualdo. JJ, meron bang may mga matutuluyan bang mga maayos na kahit ganun din. Meron din mga bahay-bahay doon. Sige. Magkita tayo dyan. Gob. Hindi tatantanan. Governor JJ Romualdo, magandang morning. At sa mga taga Camiguin,
Ang mga kumbachero ng bayan, Katunying at Dos. Pero ito good news ito sa kampanya laban sa corruption. Ito hong ginawa ni Ombudsman, bagong Ombudsman Boying Rimulya. Galing yan. Na binubuksan na ho, magkakaroon na ulit ang access ang publiko sa SALN ng mga government officials. Hindi naman po 100% na kahit sino pwedeng kumuha, tapos lahat ng laman nung SALN ipresenta mo. Pwedeng ilabas. Pangalan lahat ng pangalan ng mga anak ng mga opisyal, kung saan yung eksaktong address sila nakatira. Hindi po naman 'yon. May mga ang tawag doon redacted, kumbachero. May mga portion na redacted, pero may mga iba pang requirement. Ano ba yung isang requirement? Kailangan daw magpakita lang ng ID. Aba. Kailangan lang magpakita ng ID para magpakilala kung sino ka. Para hindi sabihing may ibang kukuha lang para makakuha ng kopya pero iba pala. Meron palang ibang layunin. Ayun. Ito ho pala ay dating alam naman natin na dati ng ito open to the public dahil yan ngayon nasa konstitusyon. Kaya lang dito nga sa panahon ni dating ombudsman si Uncle Sam Martires naghigpit ang paghihigpit na kanilang ginawa. Merong mga kondisyon ho na inilatag. Yung bang kondisyon na ayaw talaga mamigay? Para bang hindi kulang na lang sabihin bawal. Parang gano'n. Bawal kumuha ng SALN dahil ang katwiran nagkaroon daw ho ng pagkakataon sa nakaraan na now weaponized. Ang ibig sabihin, ginamit ito para siraan ang isang opisyal. Halimbawa nga naman, kapag yung asset mo, yung net worth mo, kung kasi yan assets minus liabilities equals net worth. Kaya net worth yung tira. Pagka halimbawa nung nakaraang taon 1 milyon yung net worth mo, yung sumunod na taon naging 3 milyon, sasabihin ng media lumundag ng 200% ang ari-arian sa loob lang ng 1 taon. Ang dating nun parang napakawalang yapa na ng opisyal na to. 1 taon na sa gobyerno, lumundag na ng 200% yung ganun ang dating. Kaya sabi ni Uncle Sam noon, now weaponize yung SALN. Parang ganun. Kaya ang ginawa nila, makakakuha ka lang ng SALN, makakakuha pa rin naman. Ano ang kailangan? Kumuha ka ng court order. Ngayon ibabalik na kung ikaw ay media pagka binigyan ka ng may ulitin natin redacted po yung ilang mga portion yan. Pag binigyan ka, pinablish mo after within 5 days upon publication, kailangan submit mo sa report ka sa ombudsman. Ito yung pinagamitan ko nung SALN ninyo. Nung palang nakaraan, hindi naman din masyadong mahigpit. Bukod sa court order, pwede ka rin namang hindi na kailangan ng court order ng nakaraang taon. Paano daw? Kumuha ka lang ng consent dun sa public official. Siguro ni Uncle Sam, ano ko bali? Ayaw talaga ni Uncle Sam noon. Yun ang kanya-kanya naman yun Yun ang kanyang paniniwala. Dahil ito ngayon nagagamit sa kalokohan ng iba. Ng iba. Alam pero niyo ito po yung pangkaraniwang SALN, nakalagay naman niya kumbachero, di ba? Yung pangalan ng opisyal. Tapos yung pangalan ng asawa niya. At andun din yung pangalan ng kanyang mga anak. Siguro yung mga pangalan ng asawa, baka alisin na wag nang isama yon. Tapos nakalagay doon kung opisyal ba ng gobyerno yung asawa mo. O kaya yung mga anak mo. O meron ka bang mga kamag-anak sa hanggang third degree of consanguinity yata yung nakalagay doon. Na nasa gobyerno din. Pagkatapos kumbachero, kung meron kang properties, may segment po na ganito yan. Merong cash in bank, o kaya cash on hand. O kaya kung properties mo, yung bahay, real property, yung acquisition price, yung market value, nakalagay dun yun, kumbachero. Kaya nga, mabubusit ka,
pagkayaman-yaman ng opisyal, nakatira sa Forbes Park, dalawang property doon, tapos ang nakalagay na net worth 3 million pesos lang. Pinagloloko ba tayo ito? Yun na nga. Kasi sasabihin nila doon sa paliwanag, ito po kasing property sa Forbes Park, nabili namin ng lolo ko to nung 1930s pa. Kaya ang halaga nito ay 30,000 pesos lang. Hindi, dapat ang nakadeklara doon Sa market value. O kaya zonal valuation man lang. Zonal valuation para magkaalaman. Ayun, dapat maging malinaw din doon ang mga patakaran sa pag-fill up ng kanilang salin. Ayun. Pero ito, isang magandang hakbang na ho ito na ginawa ng bagong ombudsman. Mas may scrutinize natin ang mga public officials. Kung ayaw ng isang tao na binubulat-lat ang kanyang ari-arian, ang kanyang pera at gusto niya sa sarili lang nila ang kung magkano ang kanilang net worth, wag na kayong pumasok sa gobyerno. Yun mismo. Yun ang pinakamadali. Yun mismo. Ay, bakit nyo ba pinakigalaman yung buhay ko? If you can't stand the heat, get out of the kitchen. yun. Jerry Para at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Huh! 2 minuto na lang, alas 7 na. May mga nabalitaan ka pa bang lindol nitong mga nakakaraang araw at oras, kumbatsero? Meron, kanina. Meron na naman? Kanina, malakas. Saan? Sa Davao, Mati Oriental. Malapit sa Mati, sa Davao Oriental. Kaya ang daming nahihintakutan eh. Tara, magtanong muna tayo. Magtanong na tayo sa P-Box. Marami talagang nahihintakutan dyan sa mga sunod-sunod na mga lindol na yan. Hindi nawawala yung mga nagtatanong na malapit na ba ang wakas ng mundo? Si Director Teresito Bacolcol ng V-Box nasa linya natin. Director, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Yes sir, magandang umaga rin po sa inyo. Meron na naman palang saan kumbatsero lindol kanina sa Davao Oriental. Davao rin? Yes po, may aftershock po tayo kanina, magnitude 5.0. Nangyari po ito at 3:26 a.m. And ang pinakamataas na intensity na record natin po is intensity 2 sa may nabunturan do Oro. So far, wala pa po tayong reported intensity, pero nasa intensity 2 lamang yung instrumental natin. Hindi masyadong malakas pag gano'n, hindi ramdam masyado. Yes po, nasa intensity 2 lamang. That is just slightly felt lang po yan. So, konti lang po yung makakaramdam yan. Ang origin po? Ang origin is yung Philippine Trends pa rin. Ito yung aftershock nung October 10 na lindol. Yan yung mga sunod-sunod na yan na lindol, Director, may mga konklusyon kaagad yung ibang mga kababayan natin na ayan na. Nagkakasunod-sunod na, papunta na dito sa Metro Manila yan, sa The Big One. Kayo nga po ang magpaliwanag noon, Director. Wala pong connection yan, yung nangyari sa Cebu. Bogo Bay Fault po yung nag-produce niyan, nag-generate niyan. Itong sa October 10 naman sa Davao is the Philippine Trench. And yung sa Baguio last week would be the Philippine Fault. And then yung sa Zambales naman last weekend ay Manila Trench. So hindi po magkaugnay yan. Malalayo po yan and wala pong kinalaman ng paggalaw ng isang fault natin doon sa mga nangyari previously. Sa iba pang mga active faults natin, hindi po sila konektado. Hindi po yan makapag-trigger ng movement kasi magkakalayo po sila. Lalo na yung sa West Valley Fault, malayo po yan. So kung sakali man ho na magkakaiba sila ng fault o fault system, hindi ho ba kasi iisipin ka agad ng isang karaniwan, pag umalog dito,
baka maapektuhan yung kabila, yung katabi. Hindi ho ba ganon? Pwede apektuhan yung katabi kung masyado sila magkakatabi like nangyari nung October 2019 sa Cotabato. Masyado magkakalapit yung mga active poles natin. Pero ito naman kasi magkakalayo. At least medyo mapapanatag ang tao doon. Kaya lang malimit naming marinig po sa inyo na parang hinog na para sa isang malakas na paglindol itong nandito sa atin sa Kamaynilaan at Kanugnog na probinsya. Yes po, when we say hinog na, kasi po papalapit po tayo doon sa lower boundary ng recurrence ng West Valley Fault. Kasi ang sinasabi natin, ang West Valley Fault would move every 400 to 600 years. Now, the last time it moved was in 1658. So, ang lower boundary niya, 400 years, that would be around 2058. Pero hindi man ibig sabihin yan, mangyari yan by 2058. It could be earlier or it could be later or it could pwede rin mangyari yan on the upper boundary which is 600 years. Or pwede rin mangyari yan in between. So, ang sinasabi lang natin, papalapit tayo doon sa lower boundary. But again, it could happen anytime between 400 to 600 years. So kumbaga anytime pwede nang mangyari talaga dito sa atin yun, Director, ano? Yes po, kasi yung lower boundary natin 400 years, give or take several decades, pwede mangyari yan. Kaya habang papalapit dun sa lower boundary natin or lower limit which is 400 years, tumataas yung chance na magkakaroon ng paglindol. But again, paulit na rin, it could happen between 400 to 600 years. Chance range na yan. Pero dahil nga dyan sa mga pangyayari yan, Director, yung iba natatakot. Sa Laguna nga, hanggang katapusan ng buwan, ayaw na nilang papasukin yung mga bata. Tama po ba yung gano'n? Nakonsulta po ba kayo sa mga ganong desisyon, Director? Hindi po tayo nakonsulta sa ganong desisyon. Yung mga LGUs naman kasi, it's within their purview to suspend classes. Pero hindi po tayo tinanong. And wala pong makapag-predict kung kailan mangyari yung lindol. Kung sa bagay yun naman para sa preparasyon daw kumbatsero, check ang structural integrity ng mga eskwelahan. Pero may nakausap po kami kahapon ni kumbatsero, sabi, actually mas safe sa eskwelahan kaysa sa bahay totoo ba yun? Pwede ba natin sabihin yun, Director? Well, hindi ko masasabi yan kasi depende lang sa pagagawa ng bahay. Pagagawa ng building. Hindi ko po masasabi yan. Yung ano po, i-check natin i-assess natin yung mga bahay natin at yung mga buildings. Pero I think you can do that in a day. Ayun nga. Over the weekend. Tanong ko nga ho, kailangan bang i-cancel ang classes kapag mag-check ng structural integrity ng eskwelahan? Kung kayo tatanungin, Director, apo. Kung i-check lang naman over the weekend, yun yung pwede ko kasi mabilis lang naman yan. Now, kung i-retrofit, syempre may pagkukumpuni. Ayun, oo. Kung sigurado na tayo na kailangan i-retrofit, syempre may construction kang gagawin. So, pwede mo i-suspend yung klase. Yun, ang tagal nung ginawa ng suspension sa Laguna. Mula kahapon hanggang sa 31, tapos wala pang pasok sa A1, saka sa A2, tapos sem break pa, Director. Kaya wala nang pasok. parang yung nadadala ng sobrang takot na sa mga sunod-sunod na lindol, Director. Yes, again, we really have to prepare. And tama naman po yun na i-check natin yung mga integrity ng ating buildings. But again, mabilis lang po naman gawin yan. Isang araw pwede mong gawin or over the weekend. But again, we respect naman, it's within the purview of the LGUs to suspend classes. Eto, may lindol na naman daw ngayon lang. Sa Iloilo. Kung may lindol sa Iloilo, 6:48 na in the morning. Meron tayo maging 4.4. Ayun, oo nga, 4.4. Pagka ganun hindi masyadong ramdam yan, Director.
Yung na-report na intensity sa atin is intensity 4 sa may Iloilo City. Opo. Pagka ganun pong intensity 4, medyo... Ramdam na yon, ano? Ramdam na ba yan? Lalo sa matataas siguro, no? Yung mga nasa kondo. Oo. Yes po, intensity 4 po, ang ibig pong sabihin ng intensity 4 ay nasa moderately strong na shaking. Moderately strong. May malakas na nga rin pala 'yon, ano. Yun yung ganyang intensity 4 para lang masukat natin ang ating mga kababayan. Madalas subang sa iba't ibang parte lang ng Pilipinas, madalas subang may ganong intensity 4 na lindol? Hindi naman po. Again, but every day we record at least 30 earthquakes a day. 30 earthquakes a day? Pero anong intensity po yan? Depende yan. Minsan may malakas, minsan may hindi. But karamihan nito ay hindi man naramdaman ng mga tao. Pero ito hong mga nakakaraan kasi ramdam Director kaya talagang nahihintakutan ng marami. Maaaring sabihin natin na 30 earthquakes a day, pero marami nga doon na hindi nararamdaman. Pero itong mga nakakaraan, nararamdaman. Tulad yan, yung sa Iloilo na yan, moderately strong kaninyo, yung kategorya niya. Yes, tama po kayo. Moderately strong yung naramdaman ng mga tao. Pero hindi po inaasahan na may damage yung ganong lakas? Yes, we don't expect damage po dito. Opo. Director, isa na lang, wala pa po ba kayong nababalitaan sa mga research po ninyo, hindi lang sa Asia, kundi sa ibang panig ng mundo, na mga instrumento, meron na bang naimbento o innovation na instrumento na makapagbibigay sa atin ng advance information, parang forecast sa lindol? Kaya hindi naman yung mahaba, katulad nung sinasabi ni Mahar na sa Japan 20 seconds dahil malayo ang pinanggagalingan ng lindol, na-alert na 20 seconds ahead. Baka naman may bago na dyan, Director Bacolcol, na say 20 minutes bago lumindol, ma-alert na tayo. Hindi po yan. Seconds lang po yan. Imposible pong 20 minutes kasi ang minimeasure natin yan yung arrival ng P-wave at saka S-wave. Seconds lang po yan. Pero kung malapit ka sa epicenter, halos wala nang, hindi mo na marirecord yan. Wala nang difference. Kapag malayo ka, pwede pa po yung second. Pero kapag malapit ka, wala na po, hindi po yan mararamdaman. In other words, halos walang change. In other words, until today, technology that can... Go ahead po. Yes. Yes, in other words, wala pong technology that can tell us exactly when an earthquake will happen. Kailangan lang talaga tayong maging handa all the time. Darating kaya ang time, Director, na magkakaroon? Well, sana, probably not in our lifetime. But kung mangyari man sana, yun na, soon. Soon, opo. Last na lang po. Napapansin po namin ang mga malalakas na lindol nangyayari kapag kagabi. Meron ba kayong pag-aaral tungkol dun sa mga oras ng pagdating ng lindol? Yung at least dun sa statistics po niyo, mas marami ba ang gabi o mas konti ang maliwanag? Naalala ko po kasi itong si kumbatsero namin dito, naging sikat po yung pangalang Jerry Baha nung siya po ay nag-a-anchor ng isang madaling araw na show na hindi naman siya yung anchor, inagaw lang po niya. Opo, madaling araw, bigla po lumindol, kaya pinakailaman po niya yung show nung dati sa DZMM pa. Director, meron ba kayong statistics dyan doon sa time po ng pangyayari ng mga lindol? Wala po tayong statistics po and wala pong time po yan. Sige, pag-aralan natin pero wala pong statistics po tayo na nagsasabi na mas marami sa gabi kaysa umaga. Ang laki kasi ng damage pagkagabi hindi ho ba? Parang mas malaki yung damage pagkagabi. Tulog yes po, malakas kasi tulog yung mga tao, hindi ka nakakatakbo. So, yun po, yung kaya mas marami pong Ayan, binigyan tuloy namin kayo ng assignment. Nagka-assignment tuloy kayo, Director. Director, maraming salamat po. Thank you so much, Director. Ganda umaga po. Okay, thank you.
Director Teresito Bacolcol ng PBOX. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Hindi ako nagbibiro. Si kumbatsero po nung araw ay desk editor ka, no? Panggabi. Panggabi. Ibig sabihin po nung desk editor, lahat ng reporter hindi makakapasok sa ere hanggat hindi dumadaan sa kanyang mga kamay. Ganon. Mother, ganon dapat. Ganon dapat. Halimbawa, ito si Sherwin, hindi makakapasok ito. Hindi makakapasok yan. Hanggat hindi ko binibigyan ng go signal. Parang ganon. Nangyari. Tape yun eh. Naka-tape pa naman tong kay Ate Norma Marco. Bihirang mag-tape program si Ate Norma noon. Nataon naman 2 to 4 ng madaling araw yung programa niya, no? Sa linggo ng madaling araw yun. Linggo ng madaling araw. Sunday going Monday, tama? Hindi. Yun, linggo ng madaling araw. Alas 2 ng madaling araw. Ikaw, nalilimutan mo. Ikaw may-ari ng kwento na to eh. Nalimutan ko na. Nakalimutan mo. E di, biglang lumindol. Walang angkor. Dahil tape eh. Naka-tape nga. Ayun. Pinakialaman ni Kumbachero. Pansamantala po natin. Pinatigil ko na yung tape. Pansamantala po natin pinuputol ang tape recorded program na ito para bigyan ng isang napakahalagang balita. At doon, sunod-sunod nang pumasok ang mga report ng may reporters, merong mga taong natawagan, kaya unti-unti naming hindi pa alam ng PBOX kung saan lumindol. Do sa broadcast na yon, unti-unti na nating napipicture kung nasaan ng lugar ang pinakamalakas at posible kung nasaan ang epicenter. Ayun. Kaya nung panahon na yon, yung sino bang director pa ng PBOX? Si Director Punong Bayan. Director Punong Bayan. Nakikinig noon si lumindol pala ron. Hindi kasi makikita mo kung saan yung malalakas ang intensity. Unti-unti namin na i-map out kung saan malakas, saan medyo mahina. Kaya naalala ko nung nabubuhay pa kilala naman ng mga taga-radyo to, si LBJ. Si LBJ. Si Mr. Lito Balquedra. Nung nagkaroon ng isang malaking pagtitipon, piging. Pinatawagan lahat ng mga nagsasalita sa radyo. Ang sinabi ni Mr. Lito Balquedra, Jerry Baha is a revelation. Matindi, isang revelasyon. Revelasyon. Dahil nga daw nung narinig niya yung pagbo-broadcast na pinakialaman lang naman yung broadcast. Hindi naman siya broadcaster noong oras na yon. Nakita kung gaano ka-importante ang broadcast sa paghatid ng tamang impormasyon sa ating mga kababayan at pagre-readapt, tamang pagre-react ng publiko. Yun eh. Napaka-importante ho nun eh. Kaya nga, ganun, at doon din na-establish, may pangyayari pa yan sa mga nauna pang pangyayari, bukod dyan sa binabanggit mo na yan, na may sumulat ng isang thesis tungkol sa the role of broadcast media during national emergencies. At nagsumentro po doon sa July 16th killer quake na nangyari nga pala na ito'y araw. Daytime. 3:16 ng hapon yan. 3:16 naman ng hapon. Habang yung iba ay nasa mga eskwela. Nasa eskwelahan ako nun. Nung yumanig ang lupa. Talaga. Pagkalakas-lakas. Yun, Kumbachero, imaginein mo kung yung lindol na yun ay nangyari ng gabi. Totoo yan. Hindi po ba ang damage po ng lindol ay mas malaki kapag ka po ang mga tao hindi makakapag-react agad? But of course, kung nandun ka naman sa building na nasa mataas na building, paano ka makakareact kung nagbabagsakan na yung building? So talagang matindi ang assignment na ibinigay natin kay Director Bacolcol na alamin niya kung alin ba ang mas maraming lindol, yung madilim sa gabi o sa araw. By the way, ang lalaki po na gumawa ng thesis na nakakuha ng gold medal sa thesis sa Lyceum of the Philippines ay tumutugon sa pangalang Jerry Baha. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Naputol ko pa. Araw ng Wednesday. Yun lang, mahina sa pagputol. October 15, 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangunahing balita.
balita. Salin ng matataas na opisyal ng pamahalaan maaari nang masilip. Mga restrictions inalis na. 60% ng mga Pinoy nagalit sa nabunyag na korupsyon sa flood control project ayon sa Okta Research. ICC Chief Prosecutor Karim Khan dinisqualify sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Congressman Marcy Teodoro itinanggi ang reklamong rape. 28 testigo iniharap. Vice President Sara Duterte hindi pabor na mag-resign si BBM. Humirit ng drug test. At kaso ng scam call sa Pilipinas tumaas ng 78% ngayong third quarter ng taon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... Pangunahing balita. Bago ang detalye ng mga balita, ito muna. May nanalo na! May nanalo na! Diyan ho sa barangay 767 Dagonoy, Paco, Manila. Ando ng ating RH6, Sherwin Alfaro. Sherwin, go, go, go! Pagbilan po, meron ba kayong pangunahing balita? Ha? Baka meron dito malutong na, mura pa. Ayun. Ano ba meron dyan na malutong na mura? Apa. Ayun. Ibang pa mura pa. Apa. Pero pag pangunahing balita, 2 porto sa mabibili mo dito. Ito sa tindahan. Tignan mo naman yung radyo. Aba, ilang taon na ba yan? Tingin yan. Kaya pulang-pula to eh. Pulang-pula yung radyo natin dito. Eto, magandang umaga po. Pangalan niyo, tatay? Nelson Corpus po. Tatay Nelson Corpus, palagi nakatunin sa DCRA? Opo, lagi po yan. Dahil updated yung balita nyo. Itong tindahan nyo to. Ito pa rin mga tinda nyo to, yan. Maraming malutong dyan, ha? Yan po, yan. Yan lang po mga paninda. Mura ho ba yung mga malutong na yan? Opo, mura lang. 10 piso lang po yung isang meron akong naalala, Kuya Nelson. Kaya na natin mga kababayan. Kuya Nelson. Palagi kayo nakatunin sa DCRA. Eto, meron ka agad 1,000 pesos! Aba, salamat po. Jerry Baha, saka si Sir Taberna. Teka muna, Nelson ba pangalan, Kuya Sherwin? Nelson? Nelson po. Sir Nelson, pasensya na kayo ha, at huwag kayong magagalit. Meron ba kayong pinagayahan yung style ng buhok nyo na yan? Ano? May pinagayahan daw po yung hairstyle nyo. May natatandaan ako. May natatandaan ka bang ganyan ng style ng buhok? Mantonyo! Mantonyo! Meron. Wala po, wala. Nagulo lang ng hangin. Nagulo ng hangin. Ang may ganyang buhok dati, si dating Kalawan Mayor Antonio Sanchez. Kamukha. Yung buhok kanina, yung pagkakahati ng buhok kanina eh. Anak! Anak! Thank you po sa inyong laging pagsubaybay sa DZRH. Salamat po. Kay Nelson. Maraming salamat po, Mr. Taberna at si Jerry Baha. Naku, Tatay Nelson, eto bukod dyan sa inyong 1,000, meron pa kayong Diesel H Noche Buena Basket, Diesel H, ayan, t-shirt yan sa mga nag-aabang kung kailan daw tayo mamimigay uli ng ating mini component. Magantabay lamang. Na-release na ng customs. Pinirmahan na. Pinirmahan na ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Ayan. Teka muna, yung pang radyo nilang yan na gumagana, yan ba dyan lagi nakapwesto? Ayan, dyan dyan talaga. Pag walang tao sa tindahan, meron namang maingay. Ayan, para alam kahit na umalis yung nagtitinda, isipin ng mga tao, may nagbabantay pa rin. May tao pa rin. Tignan mo si nanay, kamukha nung kala ko magic sarap yung nasa likod. Salamat po sa inyo. Thank you. Salamat. Sumunayos mo na ng 1,000 pesos lagi dumutok sa D4H. Baka ito sa dating winner sa D4H Pasto Panalo Malakash promo. Ours number 6,
Sherwin Batalfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin. Oy, si Jomel Gonzaga. Jomel, nahanap ka. Wala ka, Jomel. Nako. Professor Alex Baros, magandang morning. Magandang morning din kay Governor Ben Ibardone ng Eastern Samar. Eastern Samar. Yabang ni Governor Ben Ibardone. Paano naman siyang hindi yayabang? Naitala ng Philippine Statistics Authority na ang Eastern Samar ang may pinakamabilis na economic growth sa hanay ng mga probinsya at highly urbanized cities sa buong bansa. So hindi na siyang 2024. Hindi na yan ang pinakamahirap ngayon? Hindi na. Dati kasama yan sa pinakamahirap na lalawigan eh. Oo. Isip-isipin mo yung year-on-year increase o growth ng Eastern Samar noong 2024 ay 10.2%. Oo. 10.2% kumpatsero. Samantalang yung national level sisingap-singhap na 5.7%. Maswerte na maka 6. Ito 10%. 10.2%. Konting yabang. Konting yabang, Gob. Gob Ben Ibardone. Mas mataas pa daw sila sa Puerto Princesa na may 9.8% growth at Batanes 9.6% growth. Ayan, congratulations. Kaboji ng Bikers Cafe. Sila daw ay laging nakatutok at saka siyempre sila ka Jerry Labasan, si Mike Santa Maria kasama si Atisel dyan sa Angono Rizal. Dr. Jessica D nasa congratulations SM La Union. Congratulations, meron ng pandalawang daan 200 pandalawang tindahan ng Ideal Vision. Ayan. Okay, thank you. 7:23 ang ating oras. Magbabalik pa rin ang ating mga pangunahing balita. Ang oras ay hatid sa inyo ng Pangunahing Balita. Alas 7:30 ang ating oras. Nasa 28 testigo ang humarap sa Department of Justice para pabulaanan ang reklamong rape at acts of lasciviousness laban kay Marikina Representative Marcy Teodoro sa ginanap na preliminary investigation. Ayon sa abogado ni Teodoro na si Attorney Alma Malyonga, iniharap nila sa panel of prosecutors ang mga dokumento at sinumpang salaysay ng mga testigo na nagpapatunay na nasa ibang lugar si Teodoro nang mangyari umano ang insidente. Umaasa naman si Teodoro na mabibigyan ng patas at transparent na pagdinig ang kaso para lumabas na ang katotohanan sa mga ibinabatong aligasyon laban sa kanya. Ganitong mapahirang politika, tawagin na natin mapahirang politika. Parang ang purpose, nakikita namin kanina, is simply to damage not only the reputation, pero pati yung mga programa sa kayong mga gawain nito, nakakaabala sa mas mahalagang bagay na ginagawa. Nakakalungkot, kailangan tayong dumaan sa ganito ng mga proseso para lumabas yung totoo at magawa natin mas higit na mahalaga para sa ating mga kababayan. Dalawang dating close-in security ang complainant dito. Ang nagreklamo ng rape and acts of lasciviousness laban kay Congressman Marcy Teodoro. Yung siya doon bagong pulis lang eh. Mga 20, ito po yung nag-file ng official complaint, inimbestiga ng pulis bago i-file sa DOJ. Kaya nga eh. Yung kaso. So, kaya dapat tama lang naman na humarap si Congressman Marcy Teodoro at tawag doon, cross-examine yung nagre-reklamo. At kung ito'y hindi totoo, ano kaya motibo naman nung dalawa? Tama. Yun ang dapat na lumabas. Saka pinakamahirap sa lahat, tandaan natin,
pinakahuling gusto ng isang babae na ibilad sa ang kanyang sarili sa ganitong klase ng kwanto agonizing yan para sa babae. Kaya, kung totoo kung totoo yung kanyang reklamo. Kaya sa mga nakaraan nga, 'di ba, may mga mas maraming kaso ng rape ang hindi naipapile. Hindi na nire-report. Sa yung testigo. Dahil sa kahihiyan. Isip mo, ikaw na nga yung biniktima, ikaw pa ang nalalagay sa kahihiyan. Tapos pagka ikaw yung nagreklamo, sasabihin sa iyo gumagawa ka lang ng kwento. Siyempre, lalo pa nga pag nabasa mo yung complaint, nasabi niya sa complaint affidavit niya kaya ngayon lang ako nagreklamo dahil makapangyarihan yung aking irereklamo, at pangalawa ay tiyak na yung mga taong nakasalamuha ako dito ay hindi ako susuportahan. Ayun na nga. Kaya ilan ang testigo ni Congressman? 28. Naku, dami. Dami. Samantala, sa ibang balita, muling tumaas ang bilang ng mga scam sa Pilipinas sa pamamagitan ng tawag sa telepono o scam call. Batay ito sa ulat ng Who's Call, ngayong ikatlong summer ng quarter ng taon, tumaas ng 78% ang insidente ng scam calls kumpara nung second quarter. Sinasabing report, Who's Call, na ginawa ng Taipei-based company na Gogulok, mas pinupunteriya ng mga scammer ang mga big... Gogulok. Hindi to Google. Hindi Google. Ito Gogulok. Mas pinupunteriya ng mga scammer. Hindi kaya na-scam tayo nitong balita na to. Hindi ba scam yan? Mother, hindi ba scam tong balita na to? Gogulok? Hindi po Google ang pangalan ng kumpanya, kundi Gogulok. Mas pinupunteriya daw po ng mga scammer ang mga biktima sa pamamagitan ng telemarketing style na tawag upang makakuha ng sensitibong impormasyon tulad ng bank details. Ayan, sinabi naman ni Gogulok country head Mel Migrino. Si Mel? Diyan na pala napunta si Mel. Dati estudyante lang to Ginagamit ng mga scammer ang sistema ng financial at telco companies na kumukuha ng third-party telemarketers para mag-alok ng promo o serbisyo. Ayan. Alam mo ba yung AI kumbatsero? Magaling din yung AI ang AI ngayon, kinakausap ka na. So halimbawa, merong nang-i-scam sa iyo, akala mo actual na tao yung kausap mo. Wala pala AI na kumbatsero. Nakikipag-usap na kumbatsero. Meron akong meron nagrereklamo sa akin minsan na gano'n nang sabi ko, ano ebidensya mo? Ayaw na raw, hindi na raw makontak ngayon yung AI. Yung number na ibinigay. Nakapagbigay daw yung nanay niya ng parang 20,000 Grabe. Matatanda, madaling mauto. Sa mga kababayan natin, wag kayong kapag ang napasukan yung call center ganyan, yung manloloko, manlilin lang, kung umalis na kayo o kaya isuplong ninyo yung kumpanya ninyo bago kayo mapuntahan ni Beekeeper. Kilala niyo ba si Beekeeper? Si Beekeeper. Nako, pasasabugin niya ng lugar ninyo. Talaga naman. Si Jason Statham yan. Siguradong susunugin kayo. Bigyan naman kopya. At napag-uusapan ng AI nga pala, kumbatsero, mabuti yung nagsabi sa iyo na nakausap yung AI. Ito naman, hindi ko makausap. Mga taga Sky Cable. Ako na lang yata nagtitiis sa inyo Ako na lang ako nagrereklamo dito. Ako na lang yata ang subscriber ninyo naka-auto debit kasi yan sa card ko kaya tuloy-tuloy na mga nakakatatlong araw lang yata kami sa isang buwan. Magkano ba monthly? 1.5 plus. Nakakatatlong araw lang yata kami sa buong isang buwan na may cable. Mas matagal wala. Hindi ka naman makapagsumbong dahil yung kausap mo, yung tatawagan mo, takot yun Ano pangalan no? Si Carla. Si Carla. Si Carla ba yun o Kyla? Basta si Alexa. Bukod yun kay Siri. Wala nang taong sumasagot sa kanila. Kasi puro mga malulutong na mura ang inaabot sigurado. Pero ang bilis-bilis mangolekta. Yung AI kaya marunong na rin magmura. Palagay ko. Dapat magpaturo siya kay Pinky. Yung malutong na mura.
Hoy, mga taga Sky Cable. Mario Joseph, ako na lang nagtsatsaga sa inyo eh. Isa na nga lang customer nyo. Ayusin nyo naman yan. Gusto nyo bang mawala pa yung kahit sa isang customer nyo? Ikaw ba may cable pang wala na? Matagal ko ng pinutol. Yun na nga. Pinaputol. Yun na sinasabi ko eh. Samantala. Yeah. Ito muna. May aksidente. May dump truck na sumalpok sa concrete barrier sa Marcos Highway. RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel! Nagkalat, Jerry at Anthony. Nagkalat itong mga concrete barrier dito sa gitna ng eastbound lane ang Marcos Highway. Nasakop ng Pasig City. Lapas lamang ito sa may Santolan Station ng Light Rail Transit Line 2. Kung kayo magagaling sa Cubao o Marikina area, patungo doon sa lalawigan ng Rizal. Sinalpok kasi itong mga concrete barrier ng isang dump truck na may kargang buhangin na patungo sa bayan ng Tanay. Aminado itong nakausap nating driver ng truck na si Kuyang Leonard Mendoza na nakaidip siya sa biyahe. Dahilan itong aksidente ngayong umaga. Galing pa raw siyang Pampanga kasama ng kanyang misis nang makatulog habang nagmamaneho. Swerte namang hindi sila nasugatan ng kanyang asawang katabi rin niya sa harap dahil sabi niya, mabagal lang naman daw yung kanyang takbo. Pero kahit kiniklaim niyang mabagal ang kanyang takbo, agkalat pa rin dito itong mga wasak na concrete barrier up to clap itong nguso ng kanyang minamanehong truck NCK 1203. Ay tawag na raw ito sa kanyang amo at inaantay na lamang dito ng MMDA Traffic Enforcer yung tow truck na maghahatak dito sa malaking sakyan sapagkat hindi na kayang paanda rin pa ay umala ito. Naharap itong driver sa kasong reckless driving resulting to damage to properties at mga kaparehong o yung iba pang mga traso naman harapin niya doon sa kanyang boss na nagpadala sa kanya ng buhangin patungo sa may lalawigan ng Rizal. Sitwasyon dito sa East Metro Manila. Ako si Edniel Parosa, Leisure H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Uy, happy birthday daw kay Architect Janine Pua. Ayan. Ay, Architect. Architect Janine. Ito yung anak ni Sir Robert. Sir Robert Pua. Ayan. Sabi ni Boss Jomay. Si Boss Jomay pala naka-Sky Cable din. Ano din, nagre-reklamo rin? Si Boss Jomay. Lagi rin putol ang kanyang cable. Sabi si Aris na kayo makinig. Hindi nga, makikinig ka ng manonood ka ng mga palabas sa Sky Cable. Sa Sky Cable. Ang Sky Cable ay anong Converge na yata ngayon yung Sky Cable. Anong channel tayo sa Sky Cable? Channel 129. Ayan ang DZRH. Laging wala. Ang bilis-bilis maningil. Mario Joseph may reklamo nga dito sa ICI. RH15 busy na busy na lahat na lang ipinasa sa ICI sabi niya siguro nakokonsumin na siguro gusto nang guluhin ni Judge sa Andres Reyes yung buhok niya. Ang ganda pa naman ng pagkakapamada ang ICI daw po yung nagpapatulong na sa NBI. Ayan talaga sa bigat ng trabaho nila. Grabe RH15 Giselle Recaport. Kaming Giselle. Ka Jenny Katunying, humiling na ang Independent Commission for Infra sa National Bureau of Investigation ng agarang seguridad para sa mga record at mga dokumento sa lahat ng tanggapan ng Public Works Department. Pinagde-deploy ng komisyon ng Bureau ng mga tauhan sa lahat ng district at regional office ng kagawaran upang protektahan ng pareho na physical at digital office record o official records kaugnay ng mga kontrata, project implementation at financial documents na iniimbestigahan. Pinaharang ng ICI sa NBI ang anumang hindi otorisado na pag-access, alteration o pag-aalis sa mga dokumento hanggat walang kautusan ang komisyon. Ginawa ng ICI ang kahilingan kasunod ng natanggap na mga ulat sa umano'y pagsira o pagtamper ng ilang DPWH personnel sa mga dokumento na may direktang may kinalaman sa nagpapatuloy na investigasyon sa flood control scandal. Idiniin ng komisyon na dahil sa bigat ng mga aligasyon at posibilidad na makompromiso ang public records, mahalaga na agad na ma-secure ang mga ito upang mapanatili ang integridad ng mga ebidensya na kinakailangan sa investigasyon. Una nang bumuo si Justice Secretary Boying Remulla ng DOJ NBI Case Build-up Task Force kung saan si Justice Yusek Jesse Andres ang itinalaga niyang chairperson. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Thank you, Giselle. Sumagot na pala kung batyero tong si... Sky Cable, sumagot na Sky Cable? Hindi, si Cheese Escudero. Si Cheese. Sa Senator Cheese. reklamo ng yung sa donasyon sa Comelec. Ang sinasabi daw po ni Senator Cheese Escudero ay wala silang nilalabag na batas. Doon sa campaign donations. Campaign donation. The law is on our side. The donation was legal, fully declared, and follows long-standing practice. Ayun. So ito pala kung sakasakali ay paglabag sa Omnibus Election Code. Criminal offense to, kumbatsero. Oo. Ang isa pala Kasi sa pwedeng... paglabag sa Omnibus Election Code yan. Oo. Ang isa pala sa pwedeng kasapitan ng lumabag sa Omnibus Election Code, disqualified ka na forever. Sa pagtakbo. Perpetual disqualification from holding public office. Ang tanong lang natin, kumbatsero, at maganda yung tanong nung isang kumandidato nung nakaraan. Pati ba kaming natalo kasama dyan? Oo. Kaya yung mga natalong kandidato nung nakaraang eleksyon, kung kayo po ay hindi man pinalad pero tumanggap kayo ng donasyon mula sa mga government contractors at idineklara nyo naman, mababait naman kayo, idineklara nyo, delikado rin kayo. Pwede rin kayong makasuhan ng paglabag sa Omnibus Election Code at hindi na kauli kayo makakatakbo. Ayan, tinan nyo na yan. So, talo ka na, talo ka pa. Yan ang sinasabing natalo na, kumita pa. may kaso pa. Yan ang problema. Sino? Taas ang kamay ng mga natalo. Taas ang kamay ng mga natalo na tumanggap din sa mga kontraktor. Yari kayo. Ayan, Pero kumbatsero, napapansin mo ba na habang tumatanda ang mga magulang natin, parang mabilis mapagod at parang laging walang ganang kumain? Nako, sinabi mo pa, kumbatsero, ang napapansin nga natin mas magana pang makipagmarites ang mga matatanda kaysa kumain. Tama ka dyan, delikado ka pero delikado, kulang sa nutrisyon, mahirap magkasakit ang mga seniors. Nako, sinabi mo pa. Kaya dapat ay tinututukan, kagaya ko, pinapainom ko si Nanay Benny ng N+ Gold. Ayan. Kompleto sa vitamins, minerals, healthy carbs, at soy-based protein. Oo nga, sabi ni Dr. Luis Go, na approve daw siya dito. Approve na ba siya yan? Nakainom na ba siya yan? Mukhang nakainom na. Ng N+ Gold? Oo, kaya hindi lang mas ganado kumain, mas ganado rin sa buhay. Ipakita ang tanda ng inyong pagmamahal with N+ Gold, available sa Mercury Drugstores at iba pang leading drugstores nationwide. Unahing balita. This time check is brought to you by... Kababayan, ang PAGCOR matapos na makapag-remit ng 12.7 billion sa National Treasury nitong nakaraang taon. Magkano? 12.7 billion. Malaki, ha? Tinanggap po ng PAGCOR ang Certificate of Recognition sa ginanap na 2025 Government-Owned and Controlled Corporations Day sa Malacanang noong nakaraang buwan. Pumangatlo ang PAGCOR sa listahan ng mga GOCCs na may pinakamalaking remittance. Nanguna dyan ang Land Bank of the Philippines, sumunod ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa kabuuan daw po ng 12.7 billion na nairemit ng PAGCOR, 8.45 billion dito ay mandatory 50% share mula sa net income ng ahensya, habang ang 4.2 billion naman ay ang advance remittance o paunang bayad ng katumbas ng 25% ng susunod pang mga obligasyon. Nagagalak naman daw po ang PAGCOR Chairman Al Tenco sa award na ito na napaka-importante daw po sa kanila dahil nakakatulong ang PAGCOR sa nation building at fiscal responsibility. Tiniyak din po ni Ginoong Tenco na mananatiling katuwang ng DOF ang PAGCOR sa pagpapatatag ng pananalapi ng bansa at sa pagsuporta sa mga programang nakatutulong sa mamamayan. Yun. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilaw. Magandang morning at happy birthday kay Supreme Court Associate Justice Ricky Rosario. Justice Ricky Rosario, happy birthday. Wala ba tayo dyan? Namilis na namin ang iyong papiging. At magandang umaga at happy birthday din kay Insurance Commissioner Ray Regalado. Commissioner Regalado, happy birthday. Kumusta ba mga insurance natin dyan? Oo nga. May nagtatanong dito,
Sino daw ba may-ari nung sasakyan talaga? Alin Ako, sasakyan? Naalala ko. Sorry na. Alin sasakyan? Yung kay Yusek. Alfonso. Yun daw ba pinahiram o ibinigay? Yun na nga. Baka naman binili. Baka binili, hindi pa natatransfer. Hindi pa natatransfer. Ganun naman eh. Ganun naman dyan eh. Pinapaimbestigahan na di ba yan ni Secretary Banoy Lopez? May nag-file daw ng indefinite leave of absence. Ito si Yusek Ricky Alfonso, sabi ni Secretary Banoy, para mabigyan daan ang isang malayang investigasyon. Ayan. Very good. Ay, at Mami Mary Yang, tsaka si Daddy Gilbert Yang, pagaling po kayo. At andyan si Ateng Gina Yang na mag-aalaga sa inyo at magtitimpla naman ng inyong gold leaf tea ay si Kuyang Kurt Yang. O kaya pagsamahin nyo yung gold leaf tea na may N plus gold. Yun ang pinakamainam doon. Ang tawag doon ay milk tea. Colonel Moy, Pagaduan, nandun daw siya sa Lakewood. Sa Lakewood. Uy, baka makita mo dyan si Engineer Tony Nanggel. Malamang, nandyan lang yun. Nandyan lang din yun. At si Kuyang Arthur Fermin kasama si Ate Alice ay nandun sa Japan. Aba. Sagot sa kahirapan. At ang sabi niya, Ohayo gozaimasu. Ayan, Ohayo gozaimasu. Pasyal daw tayo sa Japan at sagot na raw niya ang kwentuhan. Ayun, tama yan. Dahil mukhang mauna sa atin si Morley. Bakit? Mukhang biyahing Japan. Ang ating showbiz legend si Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Katunying at Jerry. Well, nakakadaw kasi super mega kabaliw ang isang couple na kung saan ay pinipilit nitong ni aktor na magkaayos sila ng kanyang misis. Dahil nagkaroon nga sila ng problema, pero itong si actress ay matigas talaga sa kanyang desisyon na makipaghiwalay nga rin talaga ng aktor na ito. Well, sa totoo lang, malungkot ang naturang aktor sa mga nangyayari sa kanyang buhay at ayaw nga na nitong magsalita dahil sa sobra siyang nasasaktan. Kung tutuusin ay mapapansin na marami rin namang ilang babae ang nagdaan dito sa aktor na ito, pero at this time ay naging tapat siya sa kanyang babae o sa kanyang asawa. Ngunit sa kaunong dahilan ay nakipaghiwalay ang naturang actress sa naturang aktor. Ano daw ba dahil? Aba, mukhang may third party involved. May third party si lalaki? Si babae. Ha? Yun ang usapan. Sino daw? Sino yung... Nako, aariyan ang ating aalamin kung sino yun. Nasa showbiz din? Showbiz din? Parang. Kalungkot kaya naman yan. Kaya sinisikap nga nitong si aktor na maayos ang kanilang relation, lalo pa at maganda naman sana ang takbo ng kanilang... Di ba? Ang ganda. Dami nilang mga post na magaganda. Tsaka mukhang nagbago na yung si... Muti kung mabanggit ang pangalan. Nagbago di ba dati? Nung araw, Morley, kapag binabasa ko yung pinababasa ni Mother Malu dito, sabi niya, pagka naiputan kanyang ibon, magiging bato ka. Yan ang ating DCR. Papunta ka pa lang ba ng Japan o pauwi na? Ay nako, kagagaling ko lang sa Japan. Ay, galing. Ayan. Si Gorgie andun pa sa Japan. Bumalik na rin siya. Isinuka siya ng Japan. Wala naman ang mga Japayuki ngayon. Meron pa ba? Kami nag-Japayuki doon ni Gorgie na... Sideline. Yan ang ating DCRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47. Morley Alinio para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Babu! Isang ngiti mo lang parang nakakabalik. Ay, Kuya Boy Fabian, nahulaan nyo na ba? Kuya Boy. Nagulat kayo ha? Dati nga naman itong si lalaki matipuno. Pogi. Pogi na, matipuno pa. Ang daming... sino-sinong babayan na link sa kanya. Talaga. Tapos ngayon parang ang pinipicture sa kwento ni Morley, parang siya ang umiiyak ngayon no? Oo. Yung lalaki.
Sino mga naman, oh. Talagang Sino buhay. kaya ang naiputan na naging bato? Naging bato. Si Darna ba? Ding, ang bato. Ay, talaga naman, ano. Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, ho, tulad ng bubong. Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Na available na rin sa pre-painted tiles. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na. Oy, magandang umaga sa mga taga Cherry Auto Philippines na nakatutok sa atin. Hindi kayo magkanda-ugaga ngayon, ha? Dahil sa grabe daw, niyayanig ngayon ng Cherry Auto Philippines ang 7-seater hybrid SUV market sa paglabas ng all-new Tigo REV Luxury Edition. Talaga naman, dahil starting at just 1,528,000 pesos, hatid ng all-new Cherry Tigo REV Luxury Edition ang high-tech na features, pogi at moderno ang itsura at syempre sulit na sulit sa halaga. Ito ang tunay na game changer sa segment na ito. Meron po itong 1.5 liter turbo engine at ipinagmamalaking Cherry Super Hybrid System. Meron din po itong 1,400 kilometers na range, yung combined ng gas at saka ng kuryente. Kayang-kayang bumiyahe hanggang kay Bulkang Mayon. Aba, tingnan mo nga naman, oh. Marami rin ho itong safety features tulad ng 14 Advanced Driver Assistance System kasamang adaptive cruise control at 540 degrees camera. Kaya Kuyang Boy Fabian, handa ka na bang mag-upgrade? Subukan na ang Cherry Tigo REV LE. Grabe daw sa Congress ngayon, kumbachero, ha? Mamimiss mo daw yung mga plakang 8. Talaga? Wala na raw gumagamit ng plakang 8 ngayon. Mabibilang mo sa daliri. Yan lang pala ang tatapos sa mga plakang yan, ano? Oo, saka yung mga Escalade dati, wala na ngayon. Nag-downgrade na raw sa LC. Sa LC. Downgraded na pala yung LC ngayon? Oo. Lumang LC daw. Saka ano pa yung mga mag-inova siguro. Meron kayang mag-inova dyan. Na congressman. Baka maalibadbaran na kayo doon sa ganun. Pero kung gusto nyo mag-level up, subukan nyo itong Cherry Tigo REV. Yan ang pag-level up. LE. Ayan. Sabi ni Bright, mag-switch ka na rin, sir. Ako, napuno na. Pareho sa iyo, mabibilang mo lang ang daliri araw-araw na may internet sa isang buwan, more than a year na paputol-putol. Si Bright, ito raw Sky Cable. Ang dami reklamo dyan sa Sky Cable. Ano? Buti sana kung nasunod yung ating ipinapanukala dati na parang sa tubig. Kapag ka tubig o kaya kuryente, kapag wala ka serbisyo ng kuryente, wala ka serbisyo ng tubig, walang bayad. Walang bayad. Ito, may deduction. Tuloy-tuloy ang koleksyon eh. Pati sa internet, kumbachero, ha? Kaya nga eh. Pati internet, kapag kapupuga ang internet ninyo, dapat ay merong sistema na may deduction sa sisingilin. Sabi ni Jomel, maglipat ka na lang sa ano ito, Jomel? Globe at Home. Bakit? May iPhone 17 ba yan? Meron ba yun? Malakas ba yun? May iPhone 17 ba yan? Baka naman pupugak-pugak lang din yun, ha? Magandang umaga kay Ma'am Yoli Crisanto. Ma'am Yoli, magandang morning. Buti pa to si Ma'am Yoli Crisanto, maayos kausap. Talaga. Bye! Asan na napag-usapan? Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! Wala na eh.